Kamusta kayo? Welcome ulit. It's me, Kuya Razal. Kakatapos ko lang po mag-duty ngayon. Andito pa po ako sa store. Hindi ko pa tinanggal yung mga nasa likod. Gusto makita ninyo kung saan ako nag-work. Kasi yung vlog po natin ngayon is all about job. All about your career sa trabaho na pinili mo. Sana may mga makarelate sa vlog na ito. Sobrang ma-appreciate ko kung makakapag-follow kayo sa akin dito sa Facebook, Kuya Razal, at sa TikTok, Kuya Razal din po guys, ha? YouTube, Kuya Razal din. Let's talk about your job. Masaya ka ba? Kontento ka ba? May mga tao na kahit meron silang trabaho, hindi pa rin sila masaya sa kung ano yung meron sila, kung ano yung natatanggap nila. Kahit napakaganda ng sitwasyon nila, meron pa rin silang hinahanap. Yung feeling na parang may something missing pa rin. Minsan, hindi nakadepende sa kung gaano kalaki yung sahod mo. Hindi nakadepende sa sahod yung happiness na pwede mong maramdaman sa buhay mo. Hindi nakadepende sa pera. Meron ako i-share sa inyo guys na experience ko dati. Bago ako napunta dito sa work kong nasan ako, nakakapag-work din ako sa iba't ibang kumpanya. Dumating ako sa point na I need to change my career kasi may magandang opportunity na naghihintay. And alhamdulillah, nakapasok ako sa opportunity na yon. Sa office, that time hindi pa uso yung Saudization. Nag-work ako as a secretary ng may-ari ng isang malaking kumpanya. Alam niyo guys, to be honest, doon sa trabaho na yon, doon ko talaga na-experience kung paano maging masaya sa isang trabaho. Yung walang toxic, mapayapa yung buhay, wala kang kaaway, walang pakialamanan, maganda yung sweldo. Nung magto 2 years na ako, yung boss ko, yung pinagsisilbihan ko is kailangan niyang pumunta ng ibang bansa kasama ng family niya. Dumating ako sa point na I felt stagnant. Para kung isang tubig na napakalinaw pero hindi gumagalaw. Minsan, hindi na pupulfill ng sahod mo yung career growth mo as an individual. Kapag naghanap kayo ng trabaho, may mga certain factors na dapat ninyong isaalang-alang. Hindi lang yung sahod. Ang pinaka-best advice siguro na mabibigay ko dito sa video na to, especially sa mga naghahanap ng trabaho, do not always look for the salary. This is all about critical thinking. May mga ibang kumpanya na hindi maganda yung environment kaya hindi nagtatagal yung isang tao. Bago kayo mag-apply, lalo na dito sa ibang bansa, bago kayo mag-apply guys sa isang kumpanya, i-background check nyo muna sila. Check ninyo sila sa online, pumunta kayo sa LinkedIn, tingnan ninyo kung may mga Pilipino ba na nagtatrabaho doon, tanungin ninyo sila. Kasi alam niyo yung logic, minsan, ang isang kumpanya, nagbibigay sila ng malaking sahod. Alam niyo kung bakit? To attract employees na mag-apply sa kanila. Kasi nga, walang nagtatagal na tao doon sa posisyon na yon, palaging umaalis kasi baka hindi maganda yung, alam mo yun, yung environment, toxic yung mga kasama. So, of course, yung kumpanya, they have to hire someone na mag-fill doon sa position, kaya they're offering a big salary. Kapag sobrang laki ng sahod, for that, alam mo yun, for that specific na trabaho, you have to ask yourself. Problema kasi guys, yung iba, ang pinaka number 1 priority nila is sahod. Which is, in reality, hindi yun yung pinaka-importanting factor dapat na tinitingnan ninyo. It is the environment, the culture of the company. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit gaano kalaki yung sahod mo, kung toxic yung environment ng kumpanya, kung toxic yung mga kasama mo, aalis at aalis ka. Kasi kahit kailan, hindi kayang bayaran ng kahit na anong halaga ang mental health or peace of mind. Yung iba guys, lagi nilang pinaprioritize yung pera. Although importante yun, pero meron pang mga ibang bagay na mas importante kesa sa sahod. Before you jump into an opportunity, always think twice. Hindi lahat ng opportunity ay ginagrab. Always have critical thinking. It's always your right to make sure na maganda yung future ninyo. So, yun lang guys. Sana nagustuhan po niyo itong vlog na to at sobrang ma-appreciate ko if ka-follow po kayo sa akin and I have more vlogs to come. Mag-iingat kayo guys. I'll see you again sa aking next vlog. Bye-bye!